Isang pulang Toyota Wigo ang agad na nakaagaw ng pansin ng mga residente sa Peñaranda, Nueva Ecija noong March 9, 2026 ng umaga. Ang nakita nilang sasakyan na nakatigil sa gilid ng kalsada ay nasusunog, kaya naman agad silang tumawag ng mga pulis. Subalit ang inakala nilang simpleng aksidente lamang ay isa na palang karumal-dumal na krimen ng pagpatay. Alamin ang buong kwento ng tinagurian na Burning Cars Lane ng Peñaranda, Nueva Ecija. Ang isa sa mga pinag-uusapang kaso ngayon na hindi lamang nag-headlines sa mga balita, kundi naging usap-usapan din sa iba't ibang social media platforms. March 9, 2026 ng bandang alas 10:40 ng umaga nang makatanggap ng tawag ang tanggapan ng kapulisan ng Peñaranda Municipal Police Station. Base sa tawag ay isang nasusunog na sasakyan ang natagpuan sa tapat ng isang farm sa barangay Sinasahan, sakop pa rin ng bayan ng Peñaranda sa Nueva Ecija. Agad na nagtungo ang tauhan ng Peñaranda Municipal Police Station sa location na binanggit ng caller. Pagdating nila sa lugar ay dinatnan na nila doon na nagkakagulong mga tao sa gilid ng kalsada ay naroon naman ang umuusok pang kulay pulang Toyota Wigo na may plate number na DAR 7847. Ang nakakagulat nang siyasatin nila ang loob ng sasakyan ay napag-alaman nila na hindi lamang ito basta nasusunog dahil sa loob nito ay naroon ang wala ng buhay na katawan ng dalawang tao. Isang lalaki na nasa driver's seat at sa kanyang tabi ay naroon naman ang isang babae. Kapwa wala ng buhay ang dalawa, sunog ang mga katawan. Kapwa may tama ng bala ng baril sa kanilang mga leeg. Na nagpapahiwatig na ito ay hindi lamang kaso ng isang aksidente, kundi kaso ng pagpatay. Around 10:40 AM po ng March 9, receive po natin yung report na meron po isang sasakyan dito sa barangay Sinasahan ang nasusunog po, na agad naman pong nirespondan ng ating personal ng Peñaranda Municipal Station. Pana-responding po sir dito sa area po ng incident, napag-alaman po namin na yung nasusunog na sasakyan ay merong lamang isang male at saka female person po. Kalaunan ng mga biktima ay agad din namang nakilala na ang 33 years old na negosyante na si Regine Espinosa ng Barangay Singalat, Palayan City at ang 45 years old na kaibigan nito na si Michael Uchige, Officer 4 ng Local City Disaster Risk Reduction Management Office ng Palayan City. Dahil sa pangyayari ay agad na bumuo ang Peñaranda Municipal Police Station ng grupo na tututok sa kaso na tinawag nilang Burning Cars Lane. Ang isa sa mga biktima na si Michael Uchige ay kilala sa Palayan City dahil sa empleyado ito ng City Disaster Risk Reduction Management Office at may katungkulan na Officer 4. Hindi lang yan dahil literal na kilala at maraming nagmamahal kay Michael Uchige o mas kilala sa tawag na Sir Mike. Una na siyang hinangaan ng marami dahil sa kanyang pinakitang malasakit at pagmamahal sa kanyang trabaho. Sa tuwing magkakaroon ng sakuna o mga aksidente sa Palayan City, ay palagi mo siyang makikita. Isa siya sa mga taong sumusuong sa sunog, lumulusong sa baha, at sumusuot sa mga gumuhong gusali. At kahit pagaano siya kabisi sa tuwing may mga taong nangangailangan ng kanyang tulong, ay agad itong pumupunta, kaya naman talagang napamahal sa mga mamamayan ng Palayan City si Michael Uchige. Ito ay dahilan kaya naman mabilis itong na-promote sa trabaho at sa edad na 45 ay naging isa na itong Officer 4. Dahil din sa kanyang trabaho ay maraming tao ang nakilala si Michael at naging kaibigan. Isa na nga rito ang pamilya Espinosa. Ang biktima naman na si Regine Espinosa, bagamat isang negosyante, ay mas pribado ang buhay nito. Base sa ulat, ay nasa US ang asawa ni Regine at nagtatrabaho. Samantalang ito naman ay naiwan dito sa Pilipinas para pangasiwaan ang ilan nilang mga negosyo at para na rin alagaan ang kanilang anak na nag-aaral na. Isang bagay na may pagkakapareho ang dalawa ay ang pagkakaroon ng maraming kaibigan. Base sa statement ng pamilya ni Regine Espinosa, ay pinakiusapan lamang ni Regine ang kaibigan ni si Michael para samahan siya dahil sa makikipagkita siya sa isang buyer
ng binibenta niyang building apartment na nagkakahalaga ng 18 million pesos. May kasanayan na kasi si Sir Mike sa ganitong kalakaran kaya naman naisipan niyang magpasama dito. At dahil nga family friends, tulad ng dati ay hindi nagawang tumanggi ni Sir Mike at pumayag sa pakiusap ng matalik na kaibigan. Pansamantala niyang inireschedule ang mga gagawin ng araw na iyon ng Lunes, March 9, 2026 at nagpa siyang ipagmaneho ang kaibigan na si Regine at samahan nito sa pakikipag-usap at pakikipag-deal sa kausap nitong buyer. March 9, 2026, araw ng Lunes, ay maagang nagising si Regine. Bago ang lahat ay nagawa pa nitong ihatid ang kanyang anak sa school bago siya naghanda sa kanyang pakay. Tulad sa plano, ay sinundo ni Regine ang kaibigan na si Mike sakay ang kanyang pulang Toyota Wigo. Nang masundo si Mike ay ito na ang nagmaneho ng sasakyan. Mula nang umalis ang dalawa ay palaisipan na ang mga sumunod na pangyayari dahil makalipas lamang ang wala pang 3 oras ay natagpuan na ang nasusunog nilang katawan sa barangay Sinasahan. Bagamat bakante ang lugar kung saan natagpuan ang katawan ng mga biktima ay nalaman ng mga investigador na may high-resolution CCTV camera na naka-install sa isang poste na nakaharap sa crime scene. Inilagay ito doon ng may-ari dahil sa ginagawang tapunan ng basura ng ilang mga residente ang area na iyon ng farm. Sinong mag-aakala na magiging isa pala itong saksi sa isang karumal-dumal na pangyayari? Sa kuha ng CCTV camera ay nakita ng mga investigador ang actual na pangyayari. Sa footage ay nakita ang pagdating ng pulang Toyota Wigo. Kapansin-pansin na ang paggiwang-giwang nitong takbo at ang pagbukas ng pintuan nito sa backseat ng sasakyan. Maya-maya pa mula doon ay may bumabang tao at naglakad palayo, hanggang sa tuluyan ng tumigil ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Paghinto ng sasakyan ay narinig ang magkasabay na putok ng baril at mula sa likuran ay bumaba ang isang lalaki at naglakad papalayo. Kung saan naghihintay sa kanya ang nauna nang bumaba mula sa backseat. Makikita din sa footage ang pagdaan ng isang lalaking nakamotor na bahagya pang huminto at na-curious kung bakit nakahinto ang sasakyan. Ganun pa man sa pag-aakala na talagang nakahinto doon ng kotse ay nagpatuloy ito sa pag-alis. Maya-maya pa ay isang tricycle naman ang nakitang dumating sa lugar. Huminto ito sa unahan ng sasakyan at mula doon ay may bumabang lalaki na nakaitim na jacket at nakaputing short. Pagbaba nito ay lumapit ito sa sasakyan at binuksan ang pintuan ng driver's seat. May binuhos ito sa loob at itinapon ng kulay puting galon bago nito sinindihan ang sasakyan. Matapos ang ginawa ay agad nang umalis ang mga ito sa crime scene na iwan doon ang nasusunog na sasakyan na nakita naman ng ilang mga dumadaan sa lugar na agad na nag-report sa mga pulis. Bagamat high resolution ang nasabing camera ay malayo ang area at hindi nakuhaan ng malinaw ang mga mukha ng mga suspect. Kaya naman isang palaisipan ngayon sa mga investigador kung sino ang mga tao sa likod ng pangyayari. Hanggang sa magkaroon ng breakthrough ang PNP. Isa kasing larawan ang pinakita sa kanila ng mga kamag-anak ng biktima na si Regine Espinosa. Sa larawan ay makikita si Regine na nag-selfie at mula sa kanyang likuran ay may kasama itong isang lalaki at isang babae. Isa kasi sa naging kasanayan ng biktima ay ang pagkukuha ng mga larawan ng mga taong kasama nito sa tuwing aalis. Ang picture ay kanya namang isinisend sa kanyang asawa na nasa abroad para malaman nito kung sino ang kanyang mga kasama at kung saan siya pupunta. Sino nga ba ang mga tao sa larawan? Dahil sa sila ang huling mga taong kasama ng mga biktima bago ang insidente, ay agad na nag-focus ang investigasyon sa 2 tao sa larawan. Nalaman nila na ang babae sa larawan ay ang matalik na kaibigan ng biktima na si Lerma Aragon de la Cruz. Nalaman nila mula sa pamilya ng biktima na si Regine Espinosa na si Lerma Aragon at Regine ay matalik na magkaibigan. Matagal na umanong magkaibigan ng dalawa at magkapatid na ang kanilang turingan. Sa katunayan, nang magkaroon ng problema ang kaibigan nito na si Lerma noon ay tinulungan nito ni Regine.
Isinangla nito ang kanilang apartment building sa halagang 5 million pesos at pinahiram sa kaibigan ang 2.5 million. Sinabi rin ng mga kapatid ng biktima na ng araw na iyon ay inaasahan na nilang magkasama ang dalawa. Dahil sa tinulungan umano ni Lerma Aragon si Regine para humanap ng buyer sa kanyang apartment building at para makabayad na rin siya sa utang niya sa biktima na nagkakahalaga nga ng 2.5 million. Dapat sana ay ang kapatid ng biktima ang kasama niya para katagpuin ang mga ito at sasama para makipag-close deal, subalit may mahalaga silang lakad. Kaya naman si Michael Uchige ang napakiusapan nilang sumama sa kapatid. Dahil dito ay agad nang nagkaroon ng kutob ang PNP. Wala silang sinayang na oras at agad na pinuntahan ang tinitirahan ng mag-asawang Lerma Aragon at Melvin Aragon sa Palayan City. Pagdating nila sa lugar ay hindi nila nakita si Lerma Aragon. Sa halip ay ang asawa lamang nito na si Melvin Aragon ang kanilang nakausap. Noong una, dahil nga sa wala pang sapat na ebidensya laban dito, ay hindi nila ito inaresto, bagamat nangako ito na makikipagtulungan sa investigasyon. At sinabi rin nito na hindi niya alam kung nasaan ang kanyang asawa. Nang magkaroon ng lead na nagtuturo na maaaring may kinalaman ng mag-asawang Aragon sa nangyari sa dalawang biktima, ay agad na bumalik ang mga investigador sa bahay ng mga ito sa Palayan City. Subalit sa pagkakataong ito ay wala na doon maging ang lalaki na si Melvin Aragon. Patay na rin ang cellphone nito at hindi na nila makontak, maging ang social media account ng mga ito ay deactivated na. Kaya naman dito na nagkaroon ng hinala ang mga pulis na may kinalaman nga ang mag-asawa sa nangyari. Samantala, habang iniimbestigahan nila ang mag-asawang Aragon ay nagsisimula naman ang isa pang grupo sa ginagawa nilang backtracking sa mga naging huling bakas ng mga suspect. Pagkatapos nilang umalis sa crime scene, gamit pa rin ang CCTV footage ay nagawa nilang masundan ang mga lugar na pinuntahan ng mga ito. After ng incident ay nagtungo ang mga suspect sa Santa Rosa, Nueva Ecija. Mula sa Santa Rosa ay nagtungo ang sasakyan ng suspect sa Lawag City, Ilocos Norte at mula Ilocos Norte ay nakita itong nagtungo sa Isabela. Walang sinayang na pagkakataon ng mga pulis sa pinagsamang pwersa ng Nueva Ecija Provincial Intelligence Unit, CIDG, RSOG, Peñaranda Municipal Police Station at Isabela Police Provincial Office ay sa ginawa nilang hot pursuit operation noong March 11, 2026 ng 1:00 ng hapon ay naaresto ang mag-asawang sila Melvin Aragon, Lerma Aragon, ang kanilang driver na si Baldomero Espiritu at security personnel na si Ringo Satur sa isang bahay sa barangay Siyempre, Viva Sur, Malig, Isabela. Mula sa Isabela ay ibinalik ang apat sa Nueva Ecija para harapin ang kanilang ginawang kasalanan. Sa pareho pa ring araw ay naaresto din ng mga pulis ang panglimang suspect, ang tricycle driver na nakitang sinakyan ng mga suspect sa pagtakas sa crime scene. Naaresto ito sa Santa Rosa, Nueva Ecija, kung saan ay na-recover din ng PNP ang tricycle na ito na ginamit na getaway vehicle. Maliban dito ay na-recover din ng PNP ang kalibre 45 na hinihinalang ginamit na murder weapon sa kamay ng security personnel na mag-asawa. Sa pagkakaaresto sa mga suspect ay tuluyan na ngang magkakaroon ng linaw ang nangyari sa mga biktima. Noong una, sinubukan pang lusutan ng tinuturong mastermind na si Lerma Aragon ang kanyang ginawa. Ayon sa kanyang unang version ng pangyayari, ay totoo na kasama niya ang biktima ng araw na iyon ng March 9, 2026 para katagpuin nga ang isang lalaki na kanilang katransaksyon para sa pagbebenta ng property ni Regine Espinosa sa halagang 18 million. Subalit ayon sa kanya, habang tinatahak nila ang daan sa barangay Sinasahan, ay bigla na lamang umanong binaril ng kanyang kasama ang dalawa. Buti na lang umano at nagawa niyang makatakas at makababa agad sa sasakyan bago mabilis na umalis sa lugar. Subalit hindi ito ang nakita ng PNP sa kuha ng CCTV. Dahil sa kuha ng CCTV, malinaw na makikita na una nga siyang bumaba sa sasakyan, subalit hinintay niya ang kasamang lalaki sa kalayuan at sabay sila na umalis sa crime scene. Ayon sa PNP ay planado ang ginawang pagpatay sa magkaibigan at ang mastermind at utak ng lahat ng ito ay ang babaeng suspect na si Lerma Aragon na matalik na kaibigan ng biktima na si Regine Espinosa.
Sa investigasyon lumalabas na sinisingil na nito ang kaibigan sa pagkakautang nito na nagkakahalaga ng 2.5 million pesos. Plano na kasi ng biktima na tubusin ang apartment building na kanilang isinangla para maibenta niya ito dahil sa nangangailangan sila ng pera. Para mabayaran ang pagkakautang ay nag-volunteer ang suspect na si Lerma Aragon na tutulong siya na maghanap ng buyer ng apartment building. Ang matatanggap niyang komisyon sa pinagbentahan ng property ay ang siya ring ibabayad niya sa kaibigan. Dahil nga matalik na kaibigan ay lubos na nagtiwala ang biktima dito hanggang sa mapaniwala niya ito na may nakita na siyang buyer na siyang kakatagpuin nila ng araw na iyon ng March 9, 2026. Ang buyer na sinasabi nito ay ang lalaking nagmaneho ng tricycle na ginamit ng mga suspect sa pagtakas. Tulad ng plano ay sinadya ng mga ito na sa masukal at isolated na lugar na iyon ng barangay Sinasahan, ipadaan ang sasakyan. Pagdating sa lugar ay doon na binaril ng gunman ang dalawang biktima. Sa ngayon ang 5 suspect ay nasa custodial facility na ng Piñaranda Municipal Police Station. Na-inquest na din ang 5 noong March 12, 2026 sa Prosecutor's Office ng Nueva Ecija sa kasong pagpatay. March 12, 2026 dahil nga sa kalagayan ng katawan ay una nang inihatid sa kanyang huling himlayan si Sir Michael Uchige. Kinabukasan naman March 13, 2026 ay ang biktima naman na si Regine Espinosa ang hinatid sa kanyang huling himlayan ng kanyang pamilya. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.